Hi mga mare! Super excited nga akong i-share sa inyo itong recipe na to. Kasi naman mula noon hanggang ngayon, proven and tested ko na talaga na masarap. Kung ready na ang ballpen at papel mo, mag-start na tayo sa 4 cups all-purpose flour. Maglalagay tayo dito ng 2 teaspoon sugar at 1 teaspoon salt. Mix well mga mare hanggang sa mag-well combine at mag-add na tayo dito ng 1 cup butter. So make sure mga mare na malinis yung kamay natin dahil hindi tayo pwedeng gumamit ng hand shield dito. Mag-add tayo dito ng at least 200 ml cold water para maging crispy yung ating crust. Magma-manual kneading tayo dito ng mga at least 10 minutes hanggang sa mag-well combine lang ulit yung ating mga ingredients. After nito, balutin lang natin ng cling wrap at i-rest for at least 10 to 15 minutes. So i-set aside lang muna natin ito mga mare at magre-ready naman tayo ng ating fillings. Para sa akin, ito yung pinaka-simpleng fillings ng empanada pero ito rin yung pinaka-masarap. Nag-prepare lang ako dito ng 2 packs na cook ham kasi hindi na nga natin to pipirituhin. Pwede naman din mga maring 1 pack lang, nagpapasobra lang ako dahil ginagawa nga naming fillings sa tinapay. Nag-add din ako dyan ng sliced cheese at syempre hindi mawawala yung bell pepper natin dyan. Nagbibigay ng aroma at extra sarap talaga itong bell pepper kaya hindi nawawala. Nag-add din ako dyan ng salt to taste, konting chili pepper, ground pepper at half cup na mayonnaise. Grabe mga mare, ginagawa ko pa nga lang ay gustong gusto ko ng kainin. So by the way, ito na yung nirest natin na dough at mag-start na tayo. Kinat ko lang to sa maliliit na size mga mare tapos bibilugin lang natin ng konti. Nag-prepare na rin ako dito ng isang beaten egg, yung ating mixture or yung fillings at saka yung ating harina. At syempre mga mare, kakailanganin natin to na sobrang nagpadali talaga ng buhay ko sa paggawa ng empanada. Ewan ko na lang talaga kung wala to, baka inabot ako ng siyam-siyam sa pagmamanual. Ito rin yung dahilan kung bakit napaka-perfect nga ng shape ng empanadang ginawa ko. For only 79 pesos mga mare, sobrang pinapadali talaga nito yung mga nag-i-start pa lang ng empanada business. Kung bet mo yung mga gamit na ginamit ko dito, ilalagay ko ang mga links sa comment section. So by the way, nag-flat na nga pala ako ng isang piraso dito pero bago yon idinip ko muna sa harina. Nagpahi din ako ng beaten egg at naglagay na rin ako ng fillings. And after nun, look at this mga mare, sobrang perfect ng shape. Ulit-ulitin mo lang yung process mga mare hanggang sa matapos na natin. Grabe, nakagawa ko ng 38 pieces sa 4 cups lang na harina. Isa nga rin pala tong negosyo na to mga mare sa hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Gagamit din tayo dito ng dalawang klase ng packaging kung gusto mong i-frozen at yung cook na. Isang napaka-cute na box para sa ating cook empanada at vacuum plastic para naman sa ating ipo-frozen. Pwede mo rin tong i-stock sa ref mga mare ng 1 month hanggang 3 months. At syempre, nag-fry ako para ma-share ko naman sa inyo kung ano ba yung itsura kapag cook na. Igo-golden brown lang natin to mga mare para siguradong luto at magandang tingnan. Share ko lang din pala sa inyo mga mare yung aking vacuum sealer pero kung wala kayo nito, pwede naman yung manual sealer. And syempre, ikaw na rin yung bahalang tumiskarte mga mare kung paano yung gagawin mong kamada. Hindi pala pa vacuum sealer yung gagawin ko mga mare, isisil ko lang kasi naisip ko baka siya mapitpit. At ito na nga yung aking finished product para sa frozen empanada. At ito naman yung aking cook empanada na nakalagay na sa box. At kung nagustuhan mo ang video natin for today, don't forget to share, like, and follow. At i-comment mo na rin kung saang lugar ka nanonood para naman ma-shoutout kita. But for now, hanggang dito na lang muna. Thank you for always watching, bestie!